Sa gitna ng bagyo, isinilang ni Thea ang kanyang anak sa malamig na sahig. Habang siya'y nag-aagaw buhay, dinig niya ang halakhak ng kanyang asawa at matalik na kaibigan sa kabilang silid. Pinalayas siyang walang dala, pinaratangang baliw at malas ng mismong pamilyang nang agaw sa kanyang yaman. Ngunit ang luhang pumapatak ngayon ay magiging apoy bukas. Babangon siya mula sa putik. Ngunit paano magsisimula ang isang inang ninakawan ng lahat? Wala siyang kwenta. Habang maaga, kunin mo na ang buong kontrol ng kumpanya ng tatay niya, Derek, bago pa siya magising sa katotohanan at mga siwa. Nang marinig iyon ni Thea mula sa siwang ng pinto, tila tumigil ang pag-ikot ng kanyang mundo. Nakayuko siya sa sulok ng kanilang madilim na sala, maingat at punong-puno ng pagmamahal na tinutupi ang maliliit at puting damit ng sanggol na nasa kanyang sinapupunan. Nanginginig ang kanyang mga daliri. Hindi niya namalayang nalukot na niya ang malambot na tela dahil sa matinding paninikip ng kanyang dibdib. Sa gitna ng kanyang pagpigil ng hininga upang hindi humikbi, isang matinding kirot ang gumuhit sa kanyang puson, kasunod ng mainit na likidong dumaloy sa kanyang mga hita. Pumutok na ang kanyang panubigan. Mag-isa siya. Walang ibang karamay, kundi ang malamig na hangin ng habagat na humahampas sa mga bintana. Namimilipit sa sobrang sakit at pilit na kinakagat ang kanyang ibabang labi. Upang hindi mapadaing, gumapang si Thea patungo sa direksyon ng kwarto ng kanyang asawa upang humingi ng tulong. Bawat sentimetro ng malamig na sahig ay tila nagiging milya-milya sa bigat ng kanyang dinadala. Ngunit bago pa man niya maabot ang seradura ng pinto, napako siya sa kanyang kinagagapangan. Mula sa loob ng silid, dinig na dinig niya ang mga mahihinang tinig ng pag-ungol at mga salitang puno ng pagnanasa. Hindi iyon boses ng ibang tao. Boses iyon ni Trisel, ang matalik niyang kaibigan na itinuring na niyang kapatid mula pa noong mga bata pa sila at kinupkop ng kanyang yumaong ama. Ang pagtataksil ay tila isang matalim na patalim na binaon nang paulit-ulit sa kanyang likuran. Wala siyang lakas upang buksan ang pinto at harapin ang nakakadiring katotohanan. Sa halip, hinila niya ang kanyang sariling bigat patungo sa madilim na bahagi ng kusina. Doon, sa ibabaw ng matigas at malamig na marmol na sahig, hinarap ni Thea ang pinakamalaking laban ng kanyang buhay. Walang doktor, walang asawang nakahawak sa kanyang kamay, at walang kaibigang nag-aalalay. Tanging ang matatalim na kidlat na nagbibigay ng panandaliang liwanag sa kusina ang naging saksi sa kanyang pag-ire. Bawat paghugot niya ng hininga ay may kasamang panalangin para sa kaligtasan ng kanyang anak. Hanggang sa tuluyan nang lumabas ang bata, ang katahimikan ng gabi ay binasag ng unang iyak ng sanggol na nagpapatunay ng panibagong buhay. Niyakap ni Thea ang maliit na katawan ni Baby Hiraya, ibinabalot sa kanyang sariling nanginginig na mga bisig, habang ang mga luha ng magkahalong sakit at kaligayahan ay walang patid na umaagos sa kanyang mga pisngi. Hindi nagtagal, bumukas ang ilaw sa kusina. Nakatayo roon si Derek. Maayos na maayos ang suot. Kasunod ang kanyang inang si Doña Trivena na nakatingin kay Thea ng may pandidiri. Tila ba nakakita ng isang insekto? Walang bakas ng pag-aalala sa mukha ng lalaking nangako ng walang hanggang pag-ibig sa harap ng altar. Sa halip na tulungan ang dugo ang asawa at ang bagong silang na anak, may inihagi si Derek na isang makapal na kayumangging envelope sa mismong paanan ni Thea. Ano yan? Nanginginig at hirap na tanong ni Thea. Pilit na itinatago si Hiraya sa kanyang dibdib upang maprotektahan sa malamig na titig ng mag-ina. Psychiatric report mo, malamig na sagot ni Derek, walang anumang bahid ng konsensya sa kanyang tinig. Nakasaad dyan na nawawala ka sa katinuan matapos mamatay ang tatay mo at delikado kang maging ina. The company is now fully under my name at wala ka ng karapatan kahit isang koko. Hindi makapaniwala si Thea. Pilit niyang inaaninag ang mukha ng asawa, ngunit tila isang demonyo ang nakatayo sa kanyang harapan. Lumapit si Doña Trivena at yumuko ng bahagya,
upang salubungin ang mga mata ni Thea. Umalis ka na sa pamamahay ko. Puno ng kamandag na utos ng matanda. Umalis ka o ngayon pa lang ay ipapadala ko sa ampunan ng batang yan dahil baliw ang nanay niya. Isang tawag ko lang sa mga awtoridad, Thea, at hinding-hindi mo na makikita ang anak mo. Nagdadala ka lang ng malas sa pamilyang ito. Sa takot na makuha sa kanya ang kaisa-isang natitirang dahilan ng kanyang paghinga, pinilit ni Thea na tumayo kahit nanginginig ang buo niyang kalamnan. Ibinalot niya si Hiraya sa kanyang manipis na duster. Ipinagtabuyan siya ng mga tauhan palabas ng malaking gate ng mansyon sa eksaktong pagbuhos ng pinakamalakas na ulan sa Pampanga. Ang gabi ay walang bituin. Tanging ang malupit na hagupit ng hangin at ulan ang bumabalot sa mag-ina. Naglakad si Thea nang walang sapin sa paa. Nararamdaman ang mga matutulis na bato na sumusugat sa kanyang mga talampakan. Sa bawat pagkulog ng langit at sa bawat malutong na mura ni Theric na umaalingaw-ngaw pa rin sa kanyang isipan, pilit na tinatakpan ni Thea ng kanyang nanginginig at nanlalamig na mga kamay ang maliliit na tainga ng sanggol. Hindi niya hahayaang marinig ng inosenteng bata ang kalupitan ng mundong kinamulatan nito. Wala siyang patutunguhan. Sa di kalayuan, sa kabila ng makapal na kurtina ng ulan, may isang itim na kotseng nakaparada sa gilid ng madilim na kalsada. Ang mga ilaw nito ay tila nakatitig sa kanyang kaawa-awang kalagayan. Ngunit bago pa man niya maunawaan kung sino ang nasa loob nito, hindi na kinaya ng kanyang nanghihinang katawan ang matinding lamig at pagod. Bumagsak si Thea sa maputik na kanto ng isang saradong palengke. Pilit niyang idinikit ang kanyang anak sa kanyang dibdib upang bigyan ito ng natitirang init ng kanyang katawan. Pumikit ang kanyang mga mata habang unti-unting humihina ang pag-iyak ni Baby Hiraya. Patawad, anak. Huling bulong ng kanyang isipan bago siya tuluyang lamunin ng dilim. Ang lamig ng ulan na walang awang humahampas sa pisngi ng sanggol ay tila yelong sumusugat sa walang kalaban-labang balat nito. Sa kalagitnaan ng madilim at inabandonang kalsada, ang makina ng isang itim na sasakyan ay tahimik na namatay matapos igiya sa gilid ng bangketa. Bumaba ang isang lalaking may matatag na tindig, balot ng madilim na kasuotan na tila bumabagay sa lalim at lungkot ng gabi. Si Attorney Tamiel Lucero ay hindi sanay magpakita ng emosyon, ngunit nang makita niya ang duguang katawan ni Thea na nakahandusay sa putikan habang yakap ang isang umiiyak na sanggol, isang matinding kirot ang yumanig sa kanyang dibdib. Walang pag-aalinlangang lumuhod ang tanyag na abogado sa gitna ng basurahan at maruming tubig upang buhatin ang mag-ina. Sa kanyang mga bisig, naramdaman niya ang panginginig ng katawan ng babaeng anak ng kaisa-isang taong nagligtas sa kanyang buhay noon. Nabalik lamang ang diwa ni Thea nang maramdaman niya ang mainit at magaspang na kumot na nakabalot sa kanyang giniginaw na katawan. Pagdilat ng kanyang mga mata, isang maliit na kisaming gawa sa pinagtagpi-tagping yero at kahoy ang sumalubong sa kanyang paningin. Ang hangin ay amoy pinakuluang dahon ng bayabas at lumang gamot. Agad na nanikip ang kanyang lalamunan nang mapagtantong wala sa kanyang mga braso ang bigat ng kanyang anak. Pilit siyang bumangon kahit tila binibiyak ang kanyang puson. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa matinding takot habang kinakapa ang bawat sulok ng makipot na higaan. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at kapos, tila isang ibong na kulong sa isang hawla na nawawalan ng hangin. Bago pa man siya makasigaw, isang pamilyar at mahinahong boses ang umalingaw-ngaw mula sa gawin ng pintuan. Nakatayo roon si Tamiel. Ang kanyang matatalim na mata ay napalitan ng isang malambot at nag-aalalang titig. Agad siyang humakbang palapit upang hawakan ang nanginginig na balikat ni Thea. Calm down, Thea. Ligtas na kayo. Ligtas ang anak mo. Paniniguro ni Tamiel gamit ng boses na tila isang matibay na angkla sa gitna ng nag-aalborotong dagat ng emosyon ng babae.
Iginayak ni Tamiel ang paningin ni Thea patungo sa isang sulok ng maliit na klinika. Nakaupo sa isang lumang silyang tumba-tumba ang isang babaeng may edad na. Nakangiti habang hinihili ang maliit na si Hiraya. Si Thalia, isang simpleng tindera ng gulay sa palengke na may pusong higit na mas mayaman pa sa mga nakatira sa mansyon. Hawak ng magaspang na kamay ni Thalia ang sanggol. Buong pusong pinapasuso ito mula sa sarili niyang dibdib upang mapawi ang gutom ng inosenteng bata. Nang makita ito ni Thea, gumuho ang lahat ng kanyang pader. Isang masaganang pag-agos ng luha ang kumawala sa kanyang mga mata. Luha ng matinding kaluwagan na buhay ang kanyang anak, na may halong matinding hiya dahil sa kanyang sariling kawalan ng kakayahang magbigay ng gatas at bubong para sa sariling laman at dugo. Nang unti-unting kumalma si Thea at muling makatulog dahil sa labis na pagod at epekto ng gamot, tahimik na naupo si Tamiel sa silya sa tabi ng kanyang kama. Walang anumang salitang namutawi sa mga labi ng lalaki, ngunit ang kanyang mga mata ay nangungusap ng libu-libong pangako. Pinagmasdan niya ang namumutlang mukha ni Thea, ang mga bakas ng luha na natuyo sa pisngi nito, at ang panginginig ng mga labi nito kahit sa pagtulog. Dahan-dahang inilabas ni Tamiel mula sa bulsa ng kanyang mamahaling coat ang isang luma at kupas na panyong puti. Ang gilid nito ay may bordang inisyal ng yumaong ama ni Thea. Mahigpit niyang hinawakan ng tela, tila kumukuha ng lakas mula sa isang alaala ng nakaraan na nag-uugnay sa kanilang dalawa, isang utang na loob na handa niyang bayaran kahit buhay pa niya ang kapalit. Kinaumagahan, nang magising si Thea na may sapat ng lakas upang makapagsalita, inilatag ni Tamiel ang kanyang plano. Ang boses ng abogado ay puno ng determinasyon at paniningil. Idedemanda natin sila, Thea. Kukunin natin ang lahat ng kinuha nila sa inyo ng tatay mo. I will make sure Theric and his mother rot in jail for what they did to you. Mariing pakiusap ni Tamiel, handang ihandog ang kanyang buong karera para sa laban na ito. Ngunit sa halip na sumang-ayon, marahas na umiling si Thea at muling naiyak. Mahigpit niyang niyakap ang natutulog na si Hiraya sa kanyang dibdib. Tila ba may aagaw dito anumang oras. Huwag, Tamiel, parang awa mo na. May hawak silang pekeng papeles na nagsasabing baliw ako. Garalgal at puno ng pait na sagot ni Thea. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang inang handang talikuran ang lahat ng karapatan para lamang sa kaligtasan ng anak. Kapag lumaban ako ngayon, gagamitin nila ang batas at pera para kunin si Hiraya at ilagay sa ampunan. Mas pipiliin ko pang maging patay sa paningin nila kaysa mabuhay na wala ang anak ko. Hindi ko kaya. Natigilan si Tamiel. Nakita niya ang lubos na pagkawasak sa mga mata ng babaeng dati ay puno ng pangarap. Bago pa man siya makasagot upang magbigay ng pag-asa, umilaw ang screen ng kanyang telepono na nakapatong sa maliit na lamesa. Nagpapahiwatig ng isang mahalagang tawag. Kinuha niya ito at tahimik na nakinig sa kabilang linya. Ang mukha ng abogado ay biglang nagdilim. Ang kanyang panga ay nagigiting sa matinding galit na pilit kinikimkim. Bumaling siya kay Thea. Halos kasabay nito, isang garalgal na tinig mula sa lumang radyo ni Thalia sa labas ng kwarto ang naghatid ng isang balitang tuluyang nagpabagsak sa natitirang mundo ng babae. Inihayag ng tagapagbalita na ang nag-iisang tagapagmana ng Alvarado Food Empire na si Talisa Alvarado Calderon ay nasawi sa isang malagim na aksidente sa kasagsagan ng bagyo. Ayon sa pahayag ng naiwang asawa na si Theric Calderon, natagpuan na ang katawan nito at nakatakdang ipakremate sa lalong madaling panahon. Tinitigan ni Tamiel ang mga mata ni Thea na naninigas sa matinding pagkabigla. Sa isang iglap, tinapos ng mga Calderon ang buhay ni Thea sa paningin ng batas at ng buong bansa. Wala na siyang pangalan, wala na siyang pagkakakilanlan. Binura na siya sa mundo at kasama sa kanyang peking abo ay ang lahat ng alaala ng kanyang nakaraan. Ang malamig na liwanag ng umaga
ay tumagos sa malalawak na salamin ng marangyang kusina ng mga kalderon, ngunit walang init na nadarama sa loob nito. Nakatayo si Trisel sa harap ng mamahaling kalan, bakas ang matinding pagkadismaya sa kanyang mukha habang pilit na ginagaya ang sikat na kare-kare ng yumaong ama ni Thea. Ang marahas na pagbagsak ng mga mamahaling kasangkapan sa ibabaw ng marmol na mesa ay naglalarawan ng kanyang kabiguan. Sa kabila ng paggamit ng mga pinakamahal na sangkap at pampalasa, ang sarsa na kanyang niluluto ay malabnaw at walang kaluluwa. Mula sa likuran, isang malamig at mapanuring tinig ang nagpatigil sa kanyang mga kamay. Nakahalukip-kip si Doña Trivena. Ang mga mata nito ay puno ng pangungutya habang tinititigan ang palpak na putahe ng bagong kinakasama ng kanyang anak. Kahit kailan, hindi mo mapapantayan ang kamay ng pamilya Alvarado sa kusina. May halong pandidiri at pait na wika ng matanda habang dahan-dahang naglalakad papalapit. You successfully stole my son and the company, Trisel. Pero pati ba naman paggaya sa isang simpleng recipe ay hindi mo magawa? Ayusin mo ito. Hindi pwedeng malaman ng mga investors na kasama sa namatay na babaeng yon ang kalidad ng negosyong ninakaw natin. Sa kabilang dulo ng syudad, sa ilalim ng kinakalawang na yero at masikip na eskinita ng squatter, ang umaga ay sinalubong ng nakakapasong katotohanan. Nakatulala si Thea sa siwang ng dingding na kahoy, tila isang katawang walang kaluluwa. Ang matinding depresyon ay unti-unting bumabalot sa kanyang isipan, nilalamon ang huling hibla ng kanyang pag-asa. Sa papel, patay na siya. Sa puso ng lalaking minahal niya, matagal na siyang ibinaon sa limot. Ang walang patid na pag-iyak ng sanggol na nasa kanyang tabi ay tila maliliit na punyal na paulit-ulit na sumusugat sa kanyang nagdurugong puso. Wala siyang maibigay na gatas at ang sarili niyang katawan ay tuyot na tuyot dahil sa matinding gutom at bighati. Ngunit habang tinititigan niya ang namumutlang mukha ni Baby Hiraya na namimilipit sa gutom, isang kakaibang puwersa ang gumising sa kanyang natutulog na diwa. Ang panginginig ng kanyang mga tuhod ay napalitan ng isang matibay na paninindigan. Hinaplos niya ang manipis na buhok ng kanyang anak at bumulong sa hangin na tila nanunumpa sa harap ng Diyos at ng kanyang yumaong ama. Hindi pwedeng mamatay ang anak ko nang dahil sa kahinaan ko, pipilitin kong mabuhay kahit gumapang ako sa putik. Dala ang natitirang lakas, binuhat niya si Hiraya at naglakad patungo sa maingay at maputik na bahagi ng palengke. Buong pagpapakumbaba siyang lumapit sa pwesto ni Thalia, ang mabait na tindera ng gulay na nagpasuso sa kanyang anak. Sa halip na humingi ng pera, nakiusap si Thea kung maaari niyang hingin ang mga tirang gulay na hindi na mabebenta at ang mga buto ng baboy na nakatakda na sanang itapon. Walang pag-aalinlangang ibinigay ito ni Thalia, sinamahan pa ng isang lumang kaldero at pagpapahiram ng maliit na kalan sa gilid ng kanyang pwesto. Gamit ang mga mumurahing sangkap na yon, nagsimulang maghiwa at maggisa si Thea. Ang bawat paghalo niya sa kumukulong sabaw ay may kasamang panalangin at luha ng pighati. Ngunit habang lumalambot ang karne at humahalo ang katas ng mga gulay, isang napakabango at pamilyar na halimuyak ang unti-unting pumuno sa hangin ng palengke. Ito ang halimuyak ng tunay na pagmamahal ng isang ina, ang lihim na sangkap ng mga kapampangan na hindi kailanman mabibili ng pera. Ang linamnam ng kanyang niluluto ay umawit sa mga sikmura ng mga pagod na trabahador. Kabilang na si Tino, isang batang delivery rider na napahinto sa paglalakad dahil sa pangungulila sa lutong bahay. Mula sa di kalayuan, sa loob ng isang nakaparadang sasakyan na may maiitim na salamin, tahimik na nakamasid si Tamiel. Ang kanyang dibdib ay sumisikip sa pinaghalong paghanga at matinding awa habang pinagmamasdan ang babaeng dating nagmamay-ari ng isang imperyo na ngayon ay nagpapawis sa harap ng isang hiniram na kalan. Hindi niya nais na sirain ang pagpupursige nito sa pamamagitan ng pagbibigay ng limos, kaya naman lihim siyang nag-utos
sa isang batang paslit sa kalsada. May inabot siyang 1,000 piso at inutusan ng bata na bilhin ang unang mangkok ng sabaw na niluto ni Thea. Nang iabot ng bata ang buong 1,000 piso kay Thea, kapalit ng isang maliit na mangkok ng sabaw at sabihing panukli na ang natitira, halos hindi makapaniwala ang ina. Tumingin-tingin siya sa paligid upang hanapin ang taong nagpadala ng grasya. Ngunit tanging ang mga abalang tao sa palengke ang kanyang nakita. Walang sinayang na oras si Thea. Agad siyang tumakbo sa pinakamalapit na tindahan upang bumili ng isang latang gatas para sa kanyang anak. Sa isang madilim na sulok ng palengke, malayo sa mapanuring mata ng mundo, nakaranas si Thea ng isang munting tagumpay. Ang kanyang mga nanginginig na kamay ay maingat na nagtitimpla ng maligamgam na tubig at pulbos na gatas. Habang pinapasuso niya si Hiraya mula sa mumurahing bote, walang tigil ang pag-agos ng kanyang mga luha. Nararamdaman niya ang init ng bote laban sa kanyang nanlalamig na mga palad, isang init na nagpapagunita sa kanya na kaya niyang buhayin ang kanyang anak mula sa sarili niyang pawis at talento. Ang mahinang pagngiti ng busog na sanggol habang unti-unting pumipikit ang mga mata nito ay ang pinakamagandang gantimpala para sa isang inang inagawan ng lahat. Ngunit ang panandaliang kapayapaan ay madaling ninakaw ng katotohanan ng lansangan. Isang malaking anino ang tumabon sa liwanag na nagmumula sa poste ng palengke. Isang siga na kilala sa pangingikil sa mga maliliit na tindero ang tumambad sa harapan ni Thea. Ang mukha nito ay puno ng kalupitan at ang mapanlait na tingin nito ay dumiretso sa maliit na lalagyan ng barya ng ina. Nagbanta ang lalaki na wawasakin nito ang kanyang munting pwesto at sasaktan sila ng kanyang anak kung hindi ito magbabayad ng porsyento para sa proteksyon. Upang patunayan ng kanyang banta, ang walang awang paghampas ng matigas na palad ng siga sa gilid ng kalan ay nagdulot ng malakas at matining na pag-alingawngaw ng bakal na bumagsak sa semento. Sinabayan ng pagtapon ng mainit na sabaw na sumisimbolo sa nag-iisa at natitirang pag-asa ni Thea. Ang tunog ng bakal na tumama sa semento ay tila isang malupit na babala na bumasag sa huling pag-asa ni Thea. Habang nakatingin siya sa natapong sabaw na unti-unting humahalo sa dumi ng kalsada, naramdaman niya ang pait ng kawalan ng katarungan. Ang siga na nakatayo sa kanyang harapan ay may ngising tila demonyo, handang muling itaas ang kamay upang manakit. Ngunit bago pa man dumapo ang anumang dahas sa nangangatal na katawan ng ina, isang malamig at may awtoridad na tinig ang namutawi mula sa kadiliman ng eskinita. Si Thamiel ay lumabas mula sa anino. Ang kanyang mga mata ay tila talim ng espada na handang humiwa sa sinumang mangangahas na lumapit kay Thea. Hindi niya kailangang sumigaw. Ang bigat ng kanyang bawat hakbang at ang talas ng kanyang presensya ay sapat na upang mapaurong ang lalaking kanina lang ay puno ng yabang. Gamit ang boses na walang bahid ng takot, binanggit ni Thamiel ang mga kaukulang batas at ang panganib na kakaharapin ng siga kung magpapatuloy ito sa pangingikil. Sa harap ng isang lalaking tila kasing tibay ng pader, ang takot ay lumipat sa mukha ng siga hanggang sa mabilis itong tutumakbo palayo. Iniiwan ang katahimikan sa paligid ng munting pwesto ni Thea. Dahan-dahang lumuhod si Thamiel upang tulungan si Thea na pulutin ang mga nagkalat na kagamitan. Sa gitna ng kaguluhan, napansin ni Thea ang panginginig ng sarili niyang mga kamay. Ngunit nang aksidenteng magkadikit ang kanilang mga balat, isang kakaibang init ang dumaloy sa kanyang pagkatao. Isang init na hindi nagmumula sa apoy ng kalan, kundi sa pakiramdam ng pagiging ligtas, sa piling ng isang taong handang maging pader sa kanyang likuran. Don't worry, Thea. Hindi na sila babalik. Mahinahong sabi ni Thamiel habang tinititigan ang mga mata ng babaeng puno pa rin ng luhang hindi mailabas. I will make sure of that. Lumipas ang mga linggo at ang munting karito ni Thea ay
Opisyal ng bininyagan sa pangalang lasa ni Ina. Sa kabila ng hirap, ang bawat araw ay naging simula ng kanyang muling pagkabuhay. Ang halimuyak ng kanyang mga putahe ay naging sikat na himig sa pandinig ng mga tao sa palengke. Habang ang bawat mangkok ng sabaw ay nagbibigay ng lakas sa mga manggagawa, ang bawat barya namang kapalit nito ay nagiging pundasyon ng kinabukasan ni Baby Hiraya. Ang pagod ay tila nawawala sa tuwing makikita ni Thea ang sapat na gatas para sa kanyang anak at ang unti-unting pagbabalik ng sigla sa kanyang sariling katawan. Samantala, sa loob ng marangyang mansyon ng mga Calderon, ang hangin ay puno ng tensyon at hindi maipaliwanag na pait. Si Tricel ay tila nawawalan na ng kontrol sa kusina at sa kanyang sariling emosyon. Ang kumpanya na kanilang ninakaw ay unti-unti nang nakakatanggap ng mga reklamo dahil sa bumababang kalidad ng kanilang mga produkto. Sa kabila ng paggamit ng mga pinakamahal na sangkap, ang mga putaheng inihahain nila ay tila kulang sa sustansya ng katotohanan. Si Doña Trivena ay lalong naging malupit sa kanyang mga salita. Ipinamumukha kay Tricel na ang kagandahan at panunukso ay hindi sapat upang mapanatili ang isang imperyo na itinayo sa talino ng pamilya Alvarado. Isang gabi, matapos ang mahabang oras ng pagtitinda, naglalakad si Thea pabalik sa kanyang kariton nang mapansin niyang may nagbago rito. Ang gulong ng kanyang kariton na dati ay maingay at tila bibigay na anumang oras ay naging maayos at madulas na ang pag-ikot. Hindi lang iyon, isang malaki at matibay na payong ang nakakabit na rin sa gilid nito upang hindi siya mabasa ng ulan o mainitan ng araw. Walang anumang sulat o pangalan, ngunit alam ni Thea kung kanino galing ang mga munting regalong ito. Ang tahimik na pagprotekta ni Tamiel ay tila isang tahi sa kanyang sugatang puso, dahan-dahang naglalapit sa kanila sa paraang hindi kailangan ng maraming salita. Nang makabalik si Thea sa kanyang maliit na silid sa squatter, dahan-dahan niyang inilapag ang natutulog na si Hiraya sa kama. Habang inaayos niya ang kumot na gawa sa lumang tela, naramdaman niya ang isang matigas na bagay sa ilalim ng unan ng bata. Isang luma at kupas na kwaderno ang nahulog sa sahig. Sa unang tingin, tila ito ay isang ordinaryong notebook lamang, ngunit nang buksan niya ito, ang sulat kamay ng kanyang ama ang sumalubong sa kanya. Ito ang orihinal na recipe book na akala niya ay kasamang nawala sa pagbagsak ng kanilang tahanan. Ang mga pahina nito ay naglalaman hindi lamang ng mga lihim na sangkap, kundi ng mga pangarap na ipinamana sa kanya. Sa gitna ng kanyang pagluha, habang yakap ang kwaderno, isang malakas at sunod-sunod na katok ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Ang tunog ng kamao na tumatama sa lumang kahoy na pinto ay tila isang babala ng panibagong panganib. Ang kaba sa dibdib ni Thea ay muling nag-alab habang mahigpit niyang hinihawakan ang kwaderno at ang kanyang anak. Sino ang kakatok sa ganitong oras sa isang tagong lugar na tanging iilan lamang ang nakakaalam? Ang sunod-sunod na paghampas ng kamao sa lumang kahoy na pintuan ay tila isang babala na nagpatigil sa paghinga ni Thea. Mahigpit niyang niyakap si Baby Hiraya. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis ang pagtibok sa takot na baka ang mga Calderon ay natuntun na ang kanilang pinagtataguan. Ngunit nang marinig niya ang pamilyar na boses ni Thalia na tumatawag sa kanyang pangalan, ang tensyon sa kanyang mga balikat ay dahan-dahang napalitan ng malalim na buntong hininga ng kaluwagan. Binuksan ni Thea ang pintuan at tumambad sa kanya ang nakangiting mukha ni Thalia. May dalang mas maraming basket ng mga sariwang gulay kaysa sa dati. Thea, look! Nag-viral ang luto mo sa video na pinost ni Tino. Masayang balita ni Thalia habang inilalapag ang mga gulay sa sahig. Isinalaysay niya kung paano nakuha ng maikling video ng pagluluto ni Thea ang atensyon ng libu-libong tao sa internet. Dahil dito, ang mga order para sa lasa ni Ina ay dumagsa mula sa iba't ibang dako ng syudad. Sa tulong ni Tino, ang masipag na delivery rider,
gumawa sila ng isang pahina sa social media upang mas madaling matanggap ang mga hiling ng kanilang lumalagong mga suki. Sa bawat pagpindot ni Tino sa kanyang telepono at sa bawat mensaheng dumating, ang munting pangarap ni Thea ay unti-unting nagkakaroon ng katotohanan. Dahil sa dagsa ng kita, nagawa ni Thea ang isang bagay na matagal na niyang pinapangarap para sa kanyang anak. Sa unang pagkakataon, mula nang sila ay pinalayas, hindi na sa manipis at butas-butas na banighihiga si Hiraya. Bumili si Thea ng isang maliit at malambot na higaan, kasama ang mga bagong kumot na amoy presko at kalinisan. Habang pinagmamasdan ni Thea ang kanyang anak na mahimbing na natutulog sa malambot na kutsyon, naramdaman niya ang isang uri ng kaligayahan na hindi kayang tapatan ng anumang alahas. Ito ay kaligayahang nagmumula sa sariling pagsisikap at dangal, isang pagpapagaling sa kanyang sugatang pagkatao. Ngunit habang nagliliwanag ang mundo ni Thea, ang kadiliman ay unti-unti namang lumalamon sa loob ng mansyon ng mga Calderon. Sa loob ng opisina, ang mainit na pagtatalo ni Theric at Trisel ay tila isang bagyong hindi humuhupa. Ang kumpanya ay unti-unting nababaon sa utang dahil sa maling pamamahala at sa mga lihim na paglustay ni Trisel sa pondo para sa kanyang luho. Upang pagtakpan ang butas sa kanilang pananalapi, naglabas ng utos si Doña Trivena na gumamit ng mga sangkap na lampas na sa petsa ng pagkasira at mga murang kemikal para lamang makatipid. Ang kanilang kasakiman ay tila isang lason na unti-unting pumapatay sa diwa ng kumpanyang itinayo ng ama ni Thea. Sa gitna ng tagumpay ni Thea, nananatili ang problema sa kanyang pagkakakilanlan. Sa paningin ng batas, siya ay wala na sa mundong ito. Upang masiguro ang kanyang kinabukasan, isinama siya ni Tamiel sa isang bangko. Dahil wala siyang maipakitang pagkakakilanlan, ibinigay ni Tamiel ang kanyang buong tiwala at ginamit ang sarili nitong pangalan upang mabuksan ang account ni Thea. Thea, gamitin mo muna ang account na ito. I trust you with everything I possess. Mahinahong sabi ni Tamiel habang nakatitig ng malalim sa mga mata ni Thea. Sa sandaling iyon, ang distansya sa pagitan ng kanilang mga kamay sa ibabaw ng mesa ay tila puno ng mga salitang hindi pa nila kayang bitawan. Ang pagtitiwalang ibinigay ni Tamiel ay higit pa sa usaping pera. Ito ay ang pag-aalay ng kanyang sariling proteksyon at pangalan para sa isang babaeng inabandonang walang-wala. Ang tagumpay ng lasa ni Ina ay umabot sa pandinig ng mga kritiko. Isang sikat na food vlogger ang sumubok kumain sa mamahaling restaurant ng mga Calderon at agad na naglabas ng negatibong reaksyon dahil sa kakaibang amoy ng pagkain na tila hindi na sariwa. Ang insidenteng ito ay naging mitya ng matinding galit ni Doña Trivena. Habang galit na naghahanap ng paraan, ang matanda, upang isalba ang kanilang pangalan, aksidenteng napindot niya ang viral video ng isang babaeng nagluluto sa isang maliit na kariton sa palengke. Kahit hindi kita ang mukha ng nagluluto sa video, ang mga mata ni Doña Trivena ay nanlaki sa matinding pagkabigla. Nakita niya ang isang maliit na peklat sa braso ng babaeng nasa video, isang markang pamilyar sa kanya mula pa noong unang pasok ni Thea sa kanilang pamilya. Ang panginginig ng mga kamay ng matanda at ang biglang pagbagsak ng kanyang telepono sa sahig ay nagpahiwatig ng isang katotohanang hindi niya kayang tanggapin. Ang babaeng itinuring niyang patay at kinalimutan ay muling nabubuhay sa paraang hindi niya inaasahan. Ang markang iyon, hindi ako maaaring magkamali, bulong ni Doña Trivena habang ang kanyang mukha ay nawawalan ng kulay. Buhay ang babaeng yon at unti-unti niyang binabawi ang lahat ng dapat ay sa amin na. Ang bawat paghinga ni Doña Trivena ay puno ng puot habang inuutusan niya ang kanyang mga tauhan na hanapin ang maliit na kariton sa gitna ng maruming palengke. Ang tanging layunin ng matanda ay makuha ang lumang kwaderno ng mga recipe at tuluyang ibaon sa limot ang anino ni Thea. Sa loob ng marangyang mansyon, ang bawat utos niya
ay tila mga lason na ipinapakalat sa hangin. Walang pakialam kung sino ang masaktan, basta't mapanatili ang kanilang huwad na yaman at dangal. Samamantala, sa isang maliit na sulok ng dampa sa squatter, abala si Thea sa pag-aayos ng kanyang mga sangkap para sa susunod na araw. Ang kanyang mukha ay bahagyang namumuti dahil sa kumapit na manipis na harina habang masusi siyang naghahanda ng masa para sa kanyang mga tanyag na putahe. Hindi niya namalayan na kanina pa siya pinagmamasdan ni Tamiel mula sa pinto. Ang abogado, na karaniwang tila yelo ang lamig ng pakikitungo, ay dahan-dahang lumapit. Ang bawat hakbang nito sa lumang sahig ay maingat, tila ayaw bumasag sa katahimikan ng gabi. Nang mapansin ni Tamiel ang bahid ng harina sa pisngi ni Thea, hindi niya napigilan ang kanyang sarili. Inilabas niya ang kanyang malinis na panyo at marahan. Sa paraang tila isang mahinang ihip ng hangin, ay pinunasan ang pisngi ng babae. Tumigil ang mundo ni Thea. Ang pakiramdam ng magaspang, ngunit banayad na tela laban sa kanyang balat at ang malapit na distansya ng kanilang mga mukha ay nagdulot ng mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Walang anumang salitang namutawi sa pagitan nila, tanging ang malalim at makahulugang titig ni Tamiel ang nagsalita ng mga bagay na hindi pa nila kayang bigkasin. Sa sandaling iyon, ang takot at hirap na dinanas ni Thea ay tila pansamantalang naglaho, napalitan ng isang mainit na damdamin na ngayon lamang niya muling naramdaman. Ngunit ang munting sandali ng kapayapaan ay mabilis na winakasan ng malupit na katotohanan. Ang mga tauhan ni Doña Trivena ay tila mga hayop na nagwawala nang makarating sila sa pwesto ni Thea sa palengke. Ang marahas na paghampas ng kahoy sa gilid ng kariton ay nagdulot ng pagkabitak-bitak ng mga tabla. Ang mga kaldero na pinaghirapang linisin ni Thea ay itinapon sa putikan at ang bawat mangkok na sumisimbolo sa kanyang pangarap ay nadurog sa ilalim ng mabibigat na sapatos ng mga lalaki. Pilit nilang kinukuha ang bag ni Thea, ang bag kung saan nakatago ang huling alaala ng kanyang ama, bago pa man tuluyang malapastangan ang nag-iisang kayamanan ng ina. Muling sumulpot si Tamiel. Sa pagkakataong ito, hindi ang panulat at batas ang kanyang gamit, kundi ang kanyang mga kamao at ang matinding galit ng isang lalaking hindi papayag na masaktan ang babaeng kanyang itinatangi. Ang bawat pagtama ng kanyang kamay sa mga tauhan ay may kasamang bigat ng katarungan. Mabilis niyang kinuha si Thea at si Baby Hiraya. Inalalayan silang makasakay sa kanyang sasakyan habang ang mga kalaban ay naiwang nanginginig sa takot sa gitna ng gulo. Habang nasa loob ng sasakyan, hindi mapigilan ni Thea ang hagulhol. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa bawat hikbi habang iniisip ang kanyang nasirang kabuhayan. Ang lahat ng kanyang pinagpaguran, ang bawat butil ng pawis na inilaan niya para sa gatas ni Hiraya ay tila muling nawala sa isang iglap. Naramdaman niya ang isang mainit na palad na humawak sa kanyang nanginginig na kamay. Hindi bumitaw si Tamiel. Sa halip, iginiya niya ang ulo ni Thea patungo sa kanyang balikat. Idinidikit ang kanyang baba sa tuktok ng ulo nito habang ang sasakyan ay bumabagtas sa madilim na kalsada. I am here, Thea. Hindi ko hahayaang mawala ang lahat ng pinaghirapan mo. Ako ang bahala sa lahat. Bulong ni Tamiel. Ang kanyang tinig ay puno ng paninindigan at isang pangakong hindi kailanman mababali. Hinding-hindi ka na nila muling masasaktan hanggat nasa tabi mo. Ako. Sa gitna ng pagtangis ni Thea, hindi niya alam na sa kabilang dulo ng syudad, ang kanyang nakaraan ay muling sumisilip sa dilim. Hawak ni Theric ang kanyang telepono, ang kanyang mga mata ay naniningkit sa galit habang tinititigan ang isang litratong ipinadala ng mga tauhan ni Trivena. Nakita niya roon ang kanyang asawa, ang babaeng itinuring niyang patay, na nakasandal sa balikat ng isang lalaking mas makapangyarihan kaysa sa kanya. Ang selos na tila lason ay unti-unting kumakalat sa kanyang dibdib, hindi dahil sa mahal niya si Thea, kundi dahil sa pag-iisip na may ibang lalaking nagmamay-ari na sa pag-aari niya.
Ang litrato ay nalukot sa loob ng kanyang mahigpit na pagkuyom. Ang katahimikan sa loob ng opisina ni Therick ay tila isang babala ng paparating na bagyo. Kung akala ni Thea ay nakatakas na siya sa kanyang mga multo, nagkakamali siya. Ang panganib ay hindi na lamang mula sa labas, kundi mula sa isang lalaking handang sirain ang lahat para lamang hindi siya makitang masaya sa piling ng iba. Ang bagong umaga sa munting karinderya ni Thea ay amoy bawang at sariwang pag-asa. Sa tulong ni Tamiel, ang dating durog na kariton ay napalitan ng isang maliit, ngunit malinis na pwesto na may mga upuang kahoy at lamesang maayos ang pagkakalayubyob. Habang nagpupunas ng lamesa si Thea, naramdaman niya ang kapayapaang matagal nang ipinagkait sa kanya. Ngunit ang katahimikan ng eskinita ay biglang binalot ng anino ng isang marangyang sasakyan na pumarada sa tapat ng kanyang munting kainan. Ang tunog ng gulong na kumiskis sa magaspang na aspalto ay tila isang babalang muling nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Bumaba mula sa sasakyan si Therick, kasunod si Tricel na tila isang reynang naliligaw sa putikan. Ang bawat hakbang nila patungo sa loob ng karinderya ay nagdala ng hanging puno ng puot at pait. Nanigas si Thea sa kanyang kinatatayuan. Mahigpit na hawak ang basahan habang tinititigan ang lalaking dati ay itinuring niyang mundo. Ngunit ngayon ay tila isang estrangherong puno ng lason. "Thea, asawa ko!" Bungad ni Therick. Ang kanyang boses ay puno ng huwad na lambing na tila isang gasgas na plaka. Naglakad siya papalapit at sinubukang hawakan ang kamay ni Thea, ngunit mabilis na umatras ang babae. "I'm so sorry. Nagkamali ako, Thea. Pinagsisihan ko ang lahat. Hirap na ako sa kumpanya. At alam kong ikaw lang ang makakatulong sa akin. Family tayo, di ba? Para kay Hiraya, bumalik ka na sa amin." Ang bawat salita ni Therick ay tila mga hiram na lason na pilit isinusubo kay Thea. Sa gilid, hindi napigilan ni Tricel ang kanyang sarili. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa selos habang nakatingin sa maayos na kalagayan ni Thea. "How dare you act like a victim, Thea?" Singal ni Tricel, ang kanyang tinig ay matinis at puno ng inggit. "Ginagamit mo lang ang anak mo para maawa sa'yo si Therick. Ibigay mo na sa amin ang recipe book ng tatay mo at itigil mo na ang pagpapanggap na ito." Huminga ng malalim si Thea. Sa unang pagkakataon, hindi siya yumuko. Hindi siya nanginig sa takot. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Therick. Ang kanyang paningin ay kasing lamig ng yelo sa gitna ng disyerto. Ang pamilya ay hindi naiiwan sa gitna ng bagyo, Therick. Malamig na wika ni Thea, ang kanyang boses ay matatag at hindi nababasag. At ang mga ninakaw na pangarap, kailanman ay hindi lalasang masarap sa bibig ng mga magnanakaw. Wala na kayong makukuha sa akin. Patay na ang Thea na kilala nyo. Sa matinding galit dahil sa pagkapahiya, sinubukang abutin ni Therick ang duyan kung saan natutulog si Baby Hiraya. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, handang gamitin ang bata bilang pain upang makuha ang kanyang gusto. Ngunit bago pa man dumapo ang kanyang maruming kamay sa duyan, isang matipunong braso ang humarang sa kanya. Si Tamiel ay sumulpot mula sa likuran. Ang kanyang presensya ay tila isang higanting pader na naghihiwalay sa katuwiran at kasamaan. Walang anumang emosyon ang makikita sa kanyang mukha, ngunit ang talas ng kanyang titig ay sapat na upang mapaurong ang sinumang kalaban. Inilabas ni Tamiel ang isang asul na folder at inilapag ito sa lamesa ng may matinding awtoridad. "This is a temporary restraining order." Deklarasyon ni Tamiel, ang bawat salita ay tila hatol ng isang hukom. Isang hakbang pa malapit sa kliyente ko o sa anak niya at titiyakin kong mabubulok kayo sa kulungan sa kasong attempted infanticide at pagnanakaw ng ari-arian. Don't test my patience, Therick. Hindi lang si Tamiel ang tumayo para kay Thea. Mula sa paligid, unti-unting lumabas ang mga tao sa eskinita. Si Thalia ay may hawak na malaking sandok. Si Tino ay nakatayo ng matigas kasama ang iba pang mga delivery riders at ang mga kapitbahay na dati
ay tila walang pakialam ay nagbuklod-buklod upang bumuo ng isang barikada ng pagkakaisa. Ang diwa ng bayanihan ay naging buhay na bakod na nagpoprotekta sa mag-ina. Ang matinding pagkapahiya ay gumuhit sa mukha ng mga Calderon habang pinagmamasdan ang nagkakaisang lakas ng mga taong itinuturing nilang basura. Dahan-dahang napilitang umatras sina Theric at Thrissel patungo sa kanilang sasakyan, habang ang mga sigaw ng pagtataboy mula sa komunidad ay umaalingaw-ngaw sa buong paligid. Nang tuluyan na silang mawala sa paningin, binitawan ni Thea ang kanyang matagal ng kinikimkim na hininga. Naramdaman niya ang marahang paghaplos ni Tamiel sa kanyang likuran, isang haplos na nagpapahiwatig na hindi na niya kailangan pang lumaban ng mag-isa. Tumingin si Tamiel kay Thea. Ang kanyang mga mata ay may kislap ng isang bagong plano. Inilabas niya ang isang makintab na imbitasyon mula sa kanyang bulsa at iniabot ito sa babae. Inihayag na ng asosasyon ng mga kusinero ang tungkol sa Grand Culinary Gala. Bulong ni Tamiel puno ng determinasyon. Ito na ang oras, Thea. Kukunin natin ang korona na ninakaw nila sa ama mo. Handa ka na bang ipakita sa mundo ang tunay na lasa ng katarungan? Ang kinang ng isang malinis at matalim na kutsilyo sa ibabaw ng lamesa ay sumalamin sa mga mata ni Thea. Ang tanong ni Tamiel ay tila isang hamon na nag-aapoy sa kanyang kaluluwa. Sa darating na pagtitipon ng mga pinakamahuhusay na chef, ang kanyang sagot ay hindi na lamang salita, kundi ang bawat linamnam na magbubunyag sa lahat ng lihim ng nakaraan. Sa loob ng opisina ni Tamiel, ang hangin ay puno ng seryosong usapin na tila isang huling paghahanda bago ang isang malaking digmaan. Inilantad ng abogado ang isang sikretong matagal na niyang pinaplano sa dilim. Habang ang bawat pahina ng mga dokumento ay dahan-dahang inilalatag sa ibabaw ng lamesang gawa sa matigas na kahoy, ipinaliwanag ni Tamiel na ang bawat sentimong kinita ng lasa ni Ina ay hindi lamang napunta sa gatas at pagkain. Tahimik niyang binibili ang mga bumabagsak na shares ng Calderon Food Corporation sa pamamagitan ng mga dummy accounts upang unti-unting mabawi ang pag-aari ng pamilya Alvarado. Hindi lang tayo nagluluto para mabuhay, Thea. Mahinahong sabi ni Tamiel, ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig ng may matinding pagtitiwala sa babaeng nasa kanyang harapan. Ginagamit natin ang bawat linamnam ng luto mo para gibain ang pader na itinayo nila gamit ang kasinungalingan. This is a partnership of justice, not just business. Sa mga sumunod na linggo, ang buhay ni Thea ay sumailalim sa isang malaking pagbabago. Hindi lamang ang kanyang mga kasanayan sa kusina ang kanyang pinatalas, kundi pati na rin ang kanyang paraan ng pagharap sa mga taong dati ay tinitingala niya ng may takot. Sa ilalim ng gabay ni Tamiel, natutunan ni Thea na ang kanyang boses ay may kapangyarihang pakinggan at ang kanyang tindig ay dapat kasing tatag ng mga bundok sa Pampanga. Ang bawat gabi ng pag-aaral at pag-eensayo ay tila isang proseso ng paghihilom kung saan ang bawat sugat ng nakaraan ay unti-unting nagiging peklat ng karangalan. Dumating ang gabi ng Grand Culinary Gala. Ang bulwagan ay puno ng mga nagniningning na bituin, mga sikat na kritiko sa pagkain, at ang mga pinakamakapangyarihang tao sa industriya ng panlasa. Ang mga Calderon ay dumating na may dalang matinding kayabangan, umaasang ang gabing ito ang magliligtas sa kanilang bumabagsak na kumpanya. Si Thrissel ay suot ang isang mamahaling bestida na tila nagniningning sa ilalim ng mga chandelier, habang si Doña Trivena ay nakangiti ng plastik sa bawat kamera na kumikislap sa paligid. Sa kabilang panig ng pintuan, bago pumasok sa main hall, nakatayo si Thea sa harap ng isang malaking salamin. Suot niya ang isang eleganteng Filipiniana na may kulay ng ginto at puti. Ang bawat hibla ng tela ay tila hinabi mula sa mga pangarap na minsan nang nayurakan. Wala na ang bakas ng dumi ng palengke sa kanyang mukha.
Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon at isang uri ng ganda na nagmumula sa kailaliman ng isang kaluluwang nakaranas ng matinding dusa ngunit piniling bumangon. Dahan-dahang lumapit si Tamiel sa likuran niya. Napansin ng abogado na may isang hibla ng buhok na bahagyang kumawala sa maayos na pagkakapusod ni Thea. Gamit ang kanyang mga daliri na may banayad na pag-iingat, inayos ni Tamiel ang buhok ng babae. Ang kanyang mga mata ay sumalamin sa salamin, nagtatagpo sa paningin ni Thea. Hindi ka na ang babaeng umiyak sa ulan habang yakap ang anak mo, Thea. Bulong ni Tamiel, ang kanyang tinig ay tila isang mainit na haplos sa gitna ng malamig na gabi. Tonight, you are not a victim. Ikaw ang bagyong hindi nila inaasahang babalik upang linisin ang lahat ng dumi nila. Just remember, I will be right behind you. Isang malalim na paghinga ang pinakawalan ni Thea. Nang marinig ang anunsyo ng host para sa pagsisimula ng programa, ang malalaking pintuan ng bulwagan ay dahan-dahang bumukas. Ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na bumalot sa buong paligid nang pumasok si Thea. Nakakapit ng mahigpit ngunit may tiwala sa braso ni Tamiel. Ang bawat hakbang ng kanyang sapatos sa makintab na sahig ay naglikha ng isang ritmo ng katarungan. Ang mga bulungan sa paligid ay tila mga bubuyog na biglang tumahimik. Namutla si Doña Trivena na parang nakakita ng multo mula sa libingan habang ang baso ng champagne sa kamay ni Trisel ay tila nanginginig sa matinding pagkagulat. Ang babaeng itinapon nila sa putikan ay nakatayo sa kanilang harapan. Nagniningning sa ilalim ng mga ilaw, handang bawiin ang koronang matagal na nilang inangkin ng walang karapatan. Ang kaba sa dibdib ng lahat ay tila isang nakabibinging tunog na hindi naririnig ngunit nararamdaman. Tumingin si Thea sa gawin ng mga Calderon at sa unang pagkakataon, ang takot ay hindi na sa kanya kundi nasa mga mata na ng mga taong sumira sa kanyang buhay. Ang gala ay nagsisimula pa lamang at ang pinakamasarap na putahe ng paghihiganti ay malapit na ring isilbi. Nakatayo si Thea sa gitna ng entablado. Ang lahat ng paningin sa bulwagan ay nakapako sa kanyang bawat galaw, habang ang mga ilaw ay nagbibigay ng ningning sa kanyang anyong tila isang reynang nagbabalik mula sa pagkakatapon. Ang katahimikan sa loob ng Grand Culinary Gala ay tila isang mabigat na kumot na naghihintay na mahawi. Sa harap ng mga pinakasikat na chef, mga kritiko, at sa ilalim ng mapanuring mga kamera ng media, dahan-dahang inilapag ni Thea ang isang lumang kwaderno sa ibabaw ng podium. Ang mga pahina nito ay kupas na, ngunit ang bawat titik ng sulat kamay ng kanyang ama ay nagniningning pa rin sa katuwiran. Ang putaheng inihandog ng Calderon Food Corporation ay hindi bunga ng kanilang talino. Simula ni Thea, ang kanyang tinig ay matatag, malamig, at tumatagos sa kailaliman ng bawat nakikinig. Ito ay ninakaw mula sa pawis at pangarap ng aking ama. Ngunit ang mas masakit, hindi lamang nila ninakaw ang lasa, kundi nilapastangan din nila ang kalidad nito. Dahan-dahang binuksan ni Tamiel ang isang itim na folder na naglalaman ng mga dokumentong legal at laboratory test results. Inilahad ni Thea sa lahat ng katotohanan ang paggamit ng mga kalderon ng mga kemikal at bulok na sangkap upang lamang makatipid at mapagtakpan ang kanilang pagkalugi. Ang mga bulungan sa paligid ay unti-unting naging malakas na koro ng pagkadismaya at galit. Ang mga kilalang tao sa industriya ay nagsimulang tumingin nang may pandidiri sa gawin ng pamilya Calderon. Sa isang sulok, tila nawawala sa katinuan si Trisel. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang pilit niyang inagaw ang mikropono. Ang kanyang tinig ay naging matinis at puno ng desperasyon. Kasinungalingan ito. Huwag kayong maniniwala sa babaeng ito. Baliw siya. Patay na si Talisa Alvarado. Isa lamang siyang impostora. Ngunit ang bawat kilos ni Trisel ay tila lalong naglulubog sa kanila sa putikan. Mabilis siyang hinarang ng mga gwardya bago pa man niya malapitan si Thea.
Sa kabilang banda, si Theric ay dahan-dahang lumapit sa entablado. Ang kanyang mukha ay puno ng huwad na pagsisisi habang pilit na inaabot ang kamay ni Thea sa harap ng mga kamera. "Thea, please, let's talk about this in private." Bulong ni Theric. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot na mawala ang lahat. "Asawa pa rin kita. I can explain everything. Huwag mong sirain ang pamilya natin sa harap ng maraming tao." Tumingin si Thea sa lalaking dati ay itinuring niyang buhay, ngunit ngayon ay tila isang hungkag na anino na lamang. Walang anumang galit ang mababakas sa kanyang mukha. Tanging niyang isang malalim na pait na naging matamis na katarungan. "Pinatay mo ang asawa mo nung gabing pinalayas mo kami ng anak ko sa kalagitnaan ng bagyo, Theric." Tugon ni Thea. Sapat ang lakas upang marinig ng lahat. "Ang lalaking kilala ko ay hindi kailanman hahayaang magutom at manginig sa lamig ang sarili niyang dugo. Wala ka ng pamilyang babalikan dahil ang pamilyang sinira mo ay matagal na ring bumuo ng sariling kuta na hindi mo na kailanman mapapasok." Habang ang atensyon ng lahat ay nakatuon sa drama sa entablado, si Doña Trivena ay dahan-dahang umaatras patungo sa likurang bahagi ng bulwagan. Bit-bit ang kanyang mamahaling bag na tila naglalaman ng kanyang huling kayamanan. Ngunit bago pa man niya maabot ang pintuan ng pagtakas, sinalubong siya ng mga lalaking nakauniporme ng asul. Ang kinang ng mga posas sa ilalim ng mga ilaw ay tila isang hatol na hindi niya matatatakasan. Inihayag ng mga pulis ang mga kaso ng malaking panloloko sa pananalapi at ang pagtatago ng mga offshore accounts na ninakaw mula sa pondo ng kumpanya Alvarado. Ang ingay ng mga kamera na kumukuha ng litrato at ang mga katanungan ng media ay naging isang malakas na dagundong sa pandinig ni Thea. Naramdaman niya ang matinding pagkahilo. Ang lahat ng emosyong kinimkim niya sa loob ng maraming buwan, ang takot, ang puyat, ang gutom, at ang matinding paghihiganti ay sabay-sabay na dumagsa sa kanyang katawan. Ang kanyang paningin ay unti-unting naging malabo at ang paligid ay tila umiikot ng mabilis. Bago pa man tuluyang humalik ang kanyang katawan sa malamig na sahig, naramdaman ni Thea ang isang matibay na bisig na sumalo sa kanya. Ang init ng katawan ni Tamiel at ang kanyang pamilyar na amoy ay ang huling bagay na naramdaman ni Thea bago siya tuluyang lamunin ng kadiliman. Sa gitna ng kaguluhan, ang tanging maririnig na lamang ay ang boses ni Tamiel na tumatawag sa kanyang pangalan nang may halong matinding takot at pagmamahal. Ang katahimikan ay muling bumalik sa diwa ni Thea. Habang sa labas ng bulwagan, ang sirena ng mga sasakyan ng pulis ay umaalingaw-ngaw sa gabi. Hudyat ng pagtatapos ng isang imperyong itinayo sa kasinungalingan at ang simula ng isang mahabang paglalakbay patungo sa ganap na paggaling. Ang puting kisame ng silid sa ospital ay tila isang blangkong papel na sumalubong sa muling pagdilat ng mga mata ni Thea. Ang bawat paghinga niya ay may kasamang amoy ng antiseptiko at malinis na tela. Isang malaking kaibahan sa amoy ng putik at usok ng palengke na nakasanayan niya sa nakalipas na mga buwan. Naramdaman niya ang isang pamilyar na init sa kanyang kanang kamay. Nang dahan-dahan niyang itabig ang kanyang paningin, nakita niya si Tamiel na nakasandal sa gilid ng kanyang kama. Mahigpit na nakahawak sa kanyang mga daliri habang mahimbing na natutulog dahil sa labis na pagod. Ang mga mata ng abogado ay may malalalim na anino ng puyat, isang patunay na hindi siya umalis sa tabi ni Thea sa loob ng mahabang oras. Sa kabilang bahagi ng silid, sa loob ng isang maliit at ligtas na higaan para sa mga sanggol, nakita ni Thea si Hiraya na gising at masayang naglalaro sa sarili nitong mga kamay. Ang malambot na halakhak ng bata na walang tunog, kundi ang masayang paggalaw ng maliliit na paa ay nagdala ng isang uri ng kapayapaan sa puso ni Thea. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang ganap na paggaling, hindi lamang ng kanyang katawan, kundi ng kanyang kaluluwa. Ang bawat dusa na pinagdaanan niya
ay tila nagkaroon ng katuturan dahil sa kaligtasang tinatamasa nila ngayon. Habang payapang nagpapahinga si Thea, ang katarungan ay marahas namang gumugulong sa labas ng ospital. Sa loob ng madilim at masikip na selda sa presinto, ang ingay ng pagtatalo nina Doña Trivena at Tricel ay tila mga asong nag-aagawan sa isang buto. Ang dating marangyang kasuotan ng matanda ay gusot-gusot na at ang bawat hiyas na suot niya ay kinuha na ng mga awtoridad bilang ebidensya. Kasalanan mo ang lahat ng ito, Tricel. Ikaw ang nagtulak sa anak ko na sirain si Thea. Singal ni Trivena, ang kanyang boses ay naging garalgal dahil sa labis na pagsisigaw. Ang kanyang mga mata ay puno ng puot habang tinititigan ang babaeng dati ay itinuring niyang kakampi. Huwag mo akong ituro. Matanda ka. Ikaw ang utak ng lahat ng pagnanakaw sa kumpanya. Bulyaw naman ni Tricel. Ang kanyang mukha ay puno ng lamat ng kasamaan habang pilit na iniayos ang kanyang magulong buhok. Ang kanilang pagkakaibigan na binuo sa kasalanan ay gumuho ng tuluyan. Pinalitan ng matinding pagkamuhi sa isa't isa habang hinihintay ang kanilang huling hatol. Ang imperyong itinayo ng pamilya Alvarado na ninakaw ng mga Calderon ay formal nang nagdeklara ng pagkalugi. Ngunit sa likod ng mga saradong pinto ng korte, ang mga dokumentong inihanda ni Tamiel ay nagkaroon na ng bisa. Ang Alvarado Food Corporation ay binili na ng bagong tatag na korporasyon ni Thea at Tamiel at binigyan ng bagong pangalan, ang Alvarado Lucero Culinary Empire. Ang diwa ng kanyang ama ay muling nabuhay sa bawat dokumentong nilagdaan, isang tagumpay na hindi lamang para sa pera, kundi para sa dangal ng kanilang pangalan. Sa labas, sa ilalim ng nagbabagang sikat ng araw sa lansangan ng Pampanga, isang lalaki ang dahan-dahang naglalakad sa tabi ng mga basurahan. Si Therick ay wala na sa kanyang dating anyo. Ang kanyang mamahaling polo ay punit-punit na at puno ng mantsa. Ang kanyang mga sapatos ay butas-butas na sa mahabang paglalakad upang humanap ng makakain. Wala na siyang matuluyan, wala na siyang pera, at lahat ng kaibigang dati ay sumasamba sa kanya ay tila naglaho na parang bula. Huminto si Therick sa harap ng isang malaking billboard sa kanto ng highway. Tumingala siya at doon ay nakita niya ang isang dambuhalang larawan ni Thea at Hiraya. Ang mag-ina ay nakangiti ng napakatamis. May hawak na mangkok ng pagkain sa ilalim ng mga katagang lasa ni Ina. Ang tunay na tahanan ng pag-ibig, ang liwanag ng araw na tumatama sa mukha ni Thea sa larawan ay tila lalong nagpatingkad sa kanyang tagumpay. Ang panginginig ng mga kamay ni Therick ay hindi lamang dahil sa gutom, kundi dahil sa matinding pagsisisi na hulol na ang lahat. Pinagmasdan niya ang kanyang dating asawa, ang babaeng itinapon niya sa ulan, ang babaeng itinuring niyang basura na ngayon ay tinitingala na ng buong bansa. Isang malakas na hikbi ang kumawala sa kanyang dibdib habang pilit niyang inaabot ang billboard, ngunit ang kanyang mga daliri ay tanging ang magaspang na bakal lamang ng poste ang nahahawakan. Sa gitna ng kanyang pagluha, ang mga patak ng ulan ay muling nagsimulang bumagsak mula sa langit. Tila isang paalala ng gabing ginawa niya ang pinakamalaking pagkakamali ng kanyang buhay. Karma ang tawag ng marami sa sinapit niya, ngunit para kay Therick, ito ay isang impyernong kailangan niyang lakarin araw-araw habang pinapanood. Ang kaligayahang kailanman ay hindi na niya magiging bahagi. Nabalik ang eksena sa ospital kung saan nagising si Tamiel at nakita ang nakangiting mukha ni Thea. Walang anumang salitang namutawi. Tanging ang mahigpit na paghawak ng kanilang mga kamay ang nagbigay ng katiyakan na ang bagyo ay tapos na. Ngunit sa gitna ng kanilang katahimikan, isang mahalagang tanong ang nananatiling nakasabit sa hangin. Ang tanong na magtatakda kung ang kanilang pagsasama ay mananatiling isang partnership lamang o magiging isang tunay na pamilyang matagal na nilang hinahangad. Ang gabi sa itaas ng bagong gusali ng Alvarado Lucero ay tahimik.
Ang hangin ay banayad na humahalik sa balat ni Thea na tila isang malambot na sutla. Nakatanaw sila ni Tamiel sa malawak na kalawakan ng Pampanga kung saan ang mga ilaw ng syudad ay tila mga bituing bumagsak sa lupa upang magbigay ng liwanag sa kadiliman. Wala na ang nakabibinging ingay ng mga sasakyan o ang sigawan sa palengke. Tanging ang marahang pagaspas ng mga dahon sa rooftop garden at ang banayad na pag-ihip ng hangin ang naririnig sa gitna ng kanilang pag-iisa. Isang maliit na lamesa ang nakahanda para sa kanilang dalawa. Ang liwanag ng isang kandila ay sumasayaw sa gitna ng katahimikan, nagbibigay ng gintong kulay sa mukha ni Thea. Pinagmamasdan ni Thea ang lalaking nasa kanyang harapan. Si Tamiel, ang taong naging matibay na pader niya nung gumuho ang kanyang mundo sa gitna ng bagyo. Ang bawat galaw ng lalaki ay puno ng respeto at pag-iingat. Tila ba isa siyang mamahaling hiyas na ayaw nitong mabasag. Wala nang mga dokumentong legal sa pagitan nila. Wala nang mga plano para sa paghihiganti. Tanging ang dalawang kaluluwang dumaan sa matinding unos ang natitira sa ilalim ng madilim na langit. Thea, mahinahon niyang tawag. Ang kanyang boses ay may halong lalim ng emosyon na tila isang himig na matagal na niyang kinikimkim. Noong una kitang makita sa gitna ng ulan, ang tanging nasa isip ko ay ang utang na loob ko sa tatay mo. Gusto kitang iligtas dahil iyon ang tama, dahil iyon ang tungkulin ko bilang taong tinulungan niya noon. Tumigil siya sandali. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng liwanag ng buwan habang tinititigan ang mga mata ni Thea. Pero habang pinapanood kitang bumangon mula sa putik, habang tinitiis mo ang lahat ng pagod para lamang kay Hiraya, unt-unting nagbago ang lahat. Binayaran ko na ang utang ko sa tatay mo, Thea. Pero ang pagmamahal ko sa iyo ngayon, wala na itong kinalaman sa nakaraan. Mahal kita dahil sa katatagan mo, dahil sa kabutihan mo, at dahil sa kung sino ka. Naramdaman ni Thea ang pagbara ng kanyang lalamunan, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa labis na pasasalamat na halos hindi niya kayang bitawan. Ang mga sugat ng nakaraan, ang sakit ng pagtataksil ni Theric, at ang kalupitan ni Doña Trivena ay tila tuluyan ng naghilom sa bawat salitang binitawan ni Tamiel. Dahan-dahang inabot ni Tamiel ang kamay ni Thea sa ibabaw ng lamesa. Ang init ng kanilang mga palad ay nagtagpo ng may kasiguraduhan. Walang pag-aalinlangan. Inilapit ni Thea ang kanyang mukha at isinandal ang kanyang noo sa matatag na balikat ng lalaki, hinahayaan ang sarili na lamunin ang pakiramdam ng pagiging ligtas. Dahan-dahang iniangat ni Tamiel ang baba ni Thea upang salubungin ang kanyang paningin. Ang kanilang mga titig ay nagtagpo, punong-puno ng mga pangakong hindi na kailangang bigkasin pa. Marahan niyang hinalikan si Thea sa noo, isang halik na puno ng paggalang bago dahan-dahang ibinaba ang kanyang mga labi sa mga labi ng babae. Isang halik na puno ng pag-asa, malayo sa pait ng kahapon, at nagdadala ng pangako ng isang kinabukasang malayo sa anumang bagyo. Ang bawat pintig ng kanilang mga puso ay tila naging iisang kumpas sa katahimikan ng gabi. Sa gitna ng kanilang pagyakap, isang maliit na tinig ang bumasag sa kanilang munting mundo. Si Hiraya, na nakaupo sa kanyang maliit na silya, di kalayuan at kalaro si Thalia, ay biglang pumalakpak ang maliliit na kamay. Ang kanyang malaking mga mata ay nakatuon kay Tamiel habang ang isang matamis na ngiti ay gumuguhit sa kanyang mga labi. Dada, ang unang salitang lumabas sa bibig ng bata, malinaw at puno ng inosenteng kagalakan, natigilan ng dalawa. Ang luha ni Thea ay muling kumawala, ngunit sa pagkakataong ito ay luha ng wagas na kaligayahan. Inabot ni Tamiel ang bata at binuhat ito ng mataas, habang ang halakhak ni Hiraya ay pumuno sa hangin. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Thea ang tunay na kahulugan ng isang pamilya. Isang pamilyang hindi nagnanakaw ng pangarap, kundi sama-samang nagtatayo ng kuta laban sa kahit anong unos.
Sinuot ni Tamiel ang isang simpleng singsing sa daliri ni Thea, hindi bilang tanda ng pag-aari, kundi bilang isang pangako ng pagiging pantay na katuwang sa lahat ng pagsubok na nadarating. Ang kislap ng diamante sa ilalim ng buwan ay tila isang munting bituin na nagbibigay ng liwanag sa kanilang bagong simula. Ngunit habang pinagmamasdan ni Thea ang kanyang anak at ang lalaking nagligtas sa kanya, isang munting kaba ang sumilip sa kanyang isipan. Handa na ba siyang harapin ang buong mundo, hindi na bilang isang biktima ng nakaraan, kundi bilang isang matatag na ina at asawa na may panibagong lakas na hindi kailanman matitibag? Ang halimuyak ng ginisang bawang, luya, at mga sariwang sangkap na nagmumula sa kusina ng pinakamalaking sangay ng lasa ni Ina ay tila isang matamis na himig na nag-aanyaya sa bawat nagugutom na kaluluwa. Ang sikat ng araw sa labas ng gusali ay nagniningning, tumatama sa malalaking salamin na nagpapakita ng isang marangyang loob, ngunit may pusong nananatiling nakatapak sa lupa. Sa araw na ito ng malaking pagbubukas, ang mga upuan ay hindi na puno ng mga politiko o mga bilyonaryong naghahanap ng atensyon. Sa halip, ang mga itinuturing na VIP guests ay ang mga taong naging saksi sa bawat butil ng pawis at luha ni Thea. Nakatayo si Talia sa gitna ng bulwagan, suot ang isang maayos na uniforme ng manager, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning pa rin sa sigla ng isang tindera sa palengke. Sa kabilang dulo naman ay si Tino, na ngayon ay tumatayong Head of Logistics. Maayos na ang suot at may hawak na radyo upang tiyakin ang daloy ng mga delivery. Ang bawat ngiti at yakap na ipinapalitan nila kay Thea ay tanda ng isang samahang nabuo hindi sa gitna ng karangyaan, kundi sa gitna ng matinding pangangailangan. Ang pagkakaisa ng komunidad, ang diwa ng bayanihan, ay buhay na buhay sa bawat sulok ng restaurant. Umakyat si Thea sa maliit na entablado. Ang kanyang tindig ay matatag at puno ng dignidad. Sa kanyang tabi ay nakatayo si Tamiel. Ang kanyang mga kamay ay nasa likuran ni Thea, nagbibigay ng tahimik na suporta na hindi kailanman nawala. Hawak ni Thea ang mikropono at sa harap ng lahat, ang kanyang tinig ay hindi nanginig. Ang bawat salita ay nagmula sa kailaliman ng kanyang karanasan. Ang lasa ni Ina ay hindi lamang tungkol sa masarap na pagkain, simula ni Thea, habang ang kanyang paningin ay naglalakbay sa mga mukha ng kanyang mga kaibigan. Ito ay tungkol sa pagkakataon. Ito ay tungkol sa paniniwala na ang bawat inang nadapa ay may karapatang bumangon. Kaya naman, ngayong araw, formal naming itinatatag ang Hiraya Foundation. Ito ay magsisilbing kanlungan at paaralan para sa mga inang inabandona at nawalan ng pag-asa upang makahanap sila ng bagong lakas sa pamamagitan ng pagluluto at sining. Ang malakas na tunog ng pagpalakpak ng mga tao ay tila isang alon ng pag-ibig na bumalot sa buong gusali. Ngunit sa gitna ng pagdiriwang, isang kakaibang eksena ang naganap sa may pintuan. Isang babaeng may madungis na kasuotan, tila galing sa mahabang paglalakad at may bitbit na isang sanggol na nakabalot sa lumang tela, ang dahan-dahang pumasok. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pag-aalinlangan. Tila inaasahan niyang pagtatabuyan siya ng mga gwardya anumang oras. May mga bakas ng tuyong dugo sa kanyang braso mula sa isang sugat na hindi nagamot, at ang sanggol na kanyang dala ay mahinang umiiyak dahil sa gutom. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Thea nang makita ang babae. Ang kanyang sariling gunita, noong gabing pinalaya siya sa mansyon ng mga kalderon, ay muling nagbalik. Ang lamig ng ulan, ang pait ng pagtanggi, at ang matinding desperasyon para sa kanyang anak. Hindi hinintay ni Thea ang mga tauhan niya. Mabilis siyang bumaba mula sa entablado at tinahak ang distansya patungo sa pintuan. Sa halip na tawagin ang security, marahang hinawakan ni Thea ang nanginginig na balikat ng babae. Ang init ng palad ni Thea
ay tila naging gamot sa takot ng estranghera. Sa harap ng lahat ng mga panauhin, iginiya ni Thea ang babae patungo sa isang komportableng upuan. Kumuha siya ng isang mangkok ng mainit na sabaw at siya mismo ang naglapag nito sa harap ng ina. "Ligtas ka na rito," bulong ni Thea. Ang kanyang mga mata ay puno ng wagas na tawkam. "Kakain na kayo ng anak mo. Dito nagsisimula ang iyong bagong bukas." Ang pagluha ng babae habang tinititigan ang mainit na pagkain ay naging pinakamahalagang sandali ng gabing iyon. Para kay Thea, ang kanyang misyon ay hindi natapos sa pagkuha ng hustisya laban sa mga kalderon. Ang tunay niyang tagumpay ay ang kakayahang ibalik ang kabutihang natanggap niya mula kay Tamiel at Talia sa ibang tao. Ang siklo ng sakit ay tuluyan ng naputol, napalitan ng siklo ng pagtutulungan at pagmamahal. Habang pinagmamasdan ni Tamiel ang tagpong iyon mula sa malayo, isang matamis na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Alam niyang ang babaeng mahal niya ay hindi na lamang biktima ng kahapon, kundi isang liwanag na magbibigay ng pag-asa sa marami pang iba. Ang tagumpay ni Thea ay hindi nasusukat sa laki ng kumpanyang kanyang pinatatakbo, kundi sa dami ng mga pusong kanyang napapagaling sa bawat putahing kanyang inihahain. Ngunit habang ang lahat ay tila na sa perpektong kalagayan, isang munting kaisipan ang sumagi sa isip ni Thea habang tinititigan ang malayo at madilim na kalsada sa labas. Ang mundo ay malaki at marami pang mga inang tulad niya ang kasalukuyang nakikipaglaban sa gitna ng sarili nilang bagyo. Handa na ba siyang maging sandigan ng lahat at paano niya mapapanatili ang kapayapaang ito sa gitna ng mga bagong pagsubok na maaaring dumating sa kanyang buhay at sa kanyang bagong pamilya? Lumipas ang 5 mahabang taon at ang sementeryo sa Pampanga ay nababalot ng katahimikan at amoy ng mga sariwang sampagita. Ang sikat ng araw sa hapon ay dahan-dahang naglalakbay sa ibabaw ng luntiang damo, nagbibigay ng gintong liwanag sa puntod ng ama ni Thea. Nakatayo ang isang pamilya sa harap ng marmol na lapida. Si Thea, na lalong nagmukhang kagalang-galang sa kanyang simpleng puting bestida. Si Tamiel, na nananatiling matatag at protektado sa kanyang tabi. At ang 5 taong gulang na si Hiraya, na masayang naglalatag ng mga bulaklak. Inilapag ni Thea ang isang maliit na lalagyan ng kare-kare, ang paboritong putahe ng kanyang ama. Sa ibabaw ng puntod, ang bawat linamnam ng pagkaing yon ay naglalaman ng lahat ng kwento ng kanilang pagbangon. Ang malalim na pagbuntong hininga ni Thea ay hindi na nagdadala ng pait ng kahapon, kundi ang gaan ng isang pusong tuluyan nang nakalaya sa mga tanikala ng galit. "Papa, maayos na ang lahat," bulong ni Thea, habang ang hangin ay banayad na humahalik sa kanyang mga pisngi. "Ang kumpanya mo ay muling nagbibigay ng dangal sa ating pangalan. At higit sa lahat, ang apo mo ay lumalaking puno ng pag-ibig." Sa gitna ng panalangin, sumagi sa isip ni Thea ang balita tungkol sa mga taong sumira sa kanya noon. Si Doña Trivena ay namatay sa loob ng kulungan 2 taon na. Ang nakalilipas, mag-isa, at walang sino mang dumalaw. Bit-bit ang kanyang huling hininga ng kasakiman. Si Tricel naman ay nananatiling nakapiit, nilalamon ng inggit, habang pinapanood ang tagumpay ni Thea mula sa likod ng rehas. At si Theric, ang huling balita ay isa na itong palaboy sa kalsada, namumulot ng barya sa ilalim ng mga billboard na nagpapakita ng kaligayahan ng pamilyang kanyang itinakwil. Napagtanto ni Thea na ang kapatawaran ay hindi nangangahulugang kinalimutan niya ang lahat. Pinatawad niya sila hindi dahil karapat-dapat sila, kundi dahil karapat-dapat ang kanyang sariling puso sa kapayapaan. Hinayaan niya ang tadhana at ang batas ng universo na magsilbing katarungan para sa kanila, habang pinili niyang gamitin ang kanyang lakas upang magmahal muli. Naramdaman ni Thea ang marahang pagpisil ni Tamiel sa kanyang balikat. Tumingala siya sa lalaking naging angkla niya sa gitna ng pinakamalakas na bagyo.
Ang kapayapaang nararamdaman niya ngayon ay hindi dahil sa kawalan ng mga bagong pagsubok, kundi dahil alam niyang may isang taong hinding-hindi bibitaw sa kanyang kamay. Ang pag-ibig ni Thamiel ay tila isang tahimik na dagat, malalim, malawak, at laging naroon upang kumupkop sa kanya. "Daddy, look! May butterfly!" Masayang sigaw ni Hiraya habang hinahabol ang isang kulay asul na paru-paro. Agad na binuhat ni Thamiel ang bata at pinuno ito ng mga halik, habang ang halakhak ni Hiraya ay pumupuno sa hangin ng sementeryo, nagdadala ng buhay sa gitna ng mga alaala. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Thea ang ganap na katuparan ng kanyang paglalakbay. Ang halaga ng isang babae ay hindi kailanman nasusukat sa lalaking nang iwan at nagmaliit sa kanya. Ang tunay na pamilya ay hindi laging itinakda ng dugo o ng pirma sa papel, kundi ng mga taong pinili mong makasama sa ilalim ng ulan at sa ilalim ng sikat ng araw. Ang sikat ng araw ay uent-unting naglaho sa abot tanaw, hudyat ng pagtatapos ng isa pang araw. Ngunit para kay Thea, ito ay simula lamang ng isang walang hanggang umaga. Ang bawat sugat ay naging peklat ng karangalan, at ang bawat luha ay naging tubig na nagpatubo sa isang hardin ng pag-asa. Ang lasa ni Ina ay hindi lamang isang recipe ng pagkain. Ito ang lasa ng katatagan, ang lasa ng katarungan, at higit sa lahat, ang lasa ng wagas at hindi sumusukong pag-ibig.